God, that we just become God to bless the Panginoon, Lord, as well for our heart, ang Panginoon, that Lord, nagpapita ka na dahil na yung Father God, it will give us life, Lord God, it will give us strength, Lord God, ambiguous, and Lord, it will give us reminders for us, Lord God, to continue, Lord God, to walk with you daily, Lord God. Thank you, Lord, for what happened in my servant. We use for today, Lord. I just thank God myself, Lord God, for I acknowledge that I am free. Holy Spirit, we are teaching God for this very afternoon. This is all we ask in Jesus' name. Amen. So let's have our seat. So, good afternoon again. Kahit po sa mga naka-online, good afternoon po mga kapatid. Ang ating aral ngayong hapon is about how we live victoriously as Christian daily po. Hindi po pwedeng ngayon, taon na 2026, but sabi niya rito is daily, araw-araw po. Hindi pwedeng hindi kagaya noon na hindi pa tayo nanampalataya is yung kinagawian natin na kung patapos na yung araw o taon, yung kagaya ngayon is 2026 is pag 27 is meron tayong new resolution. Pero pag sa Panginoon is daily, sabi niya, para po tayo ay laging genuine as a Christian. Amen? So, ang main verse natin is andito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Nasabi niya dito, basahin po natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi niya, we live by what we believe will happen, not by what we see. So maliwanag po mga kapatid na dapat po ay mabuhay tayo. Hindi kagaya ng noong hindi pa tayo nanampalataya is makikita mo natin bago tayo manampalataya. Pero sabi ng Panginoon, huwag po natin ituon yung sa mga nakikita natin around us. But we must believe not by what we can see, but we believe first what is God doing. Amen? So, ganun po ang sabi niya rito sa salita ng ating Panginoon. Ganun din po sa Hebrew 11, verse 1 to 2. Sabi niya doon na, basahin po natin para sure po siya. Hebrew 11, sabi niya, faith is what makes real the things we hope for it is proof of what we cannot see. Verse 2, sabi niya, God has pleased with the people who see. Ano? People who lived a long time ago because they had faith like this. Amen? And I believe na kahit po sa atin ngayon is, alam ko po na ganun din ang ating paniniwala. Huwag po natin tularan yung nasa world na pag nakita nila, doon sila maniniwala. But we must believe the promise of God. Amen? Kasi meron po siyang promise sa bawat nananampalataya na dapat po natin sundin. Amen? As a Christian or yes, na sumusunod sa Kanya. Amen? But tingnan po natin na araw-araw at kung paano po tayo mag-live or mabuhay na may at lumakad na may pananampalataya at titiwala is number one is walking by faith. Dapat po may faith po tayo. Huwag po natin i-apply yung nakaraan natin. Kasi gabi na yung nakaraan natin. Pagkos po, let us apply our faith na kahit po hindi natin nakita ang ating Panginoon, but we believe. Amen. Yung po ang sabi sa kanyang salita. Let us walk by faith and trust God daily. Yung sabi ko, dapat araw-araw, hindi dapat sa isang taon ay okay tayo, sa next na taon naman ay natin itatrabaho ulit. But sabi niya sa salita ng Panginoon na
daily po, araw-araw po dapat meron po tayong pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala kasi yun po ang sabi ng Kanyang salita. Amen? So, ganun po ang ating gawin as a Christian for today to walk to the Lord by trusting. Amen? And with faith po para po maging ilaw po tayo sa ating mga surroundings. Amen? Ganun din po sa Proverbs, sabi niya, Proverbs 3, na we must trust the Lord completely. Amen? Hindi po half-half. Pagkus po sabi niya sa Proverbs na completely po at yung sabi ko kanina, wag natin i-apply yung kita ko bago pati. But sabi niya rito is let us walk to the Lord with faith. Amen. Dapat po meron din siyang trust. Amen. Dapat po pag-isahin natin yung faith at saka yung trust. Kasi hindi naman po pwedeng faith lang. Meron kang pananampalataya pero hindi ka naman naniniwala. Kaya dapat po ay magkasama sila. Amen? So, basahin muna natin doon sa Proverbs 3 para po makita natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon at para rin po mapatunayan natin na yun po ang sinasabi sa Kanyang salita. Proverbs 3, verse 5, sabi niya rito, verse 5, trust in the Lord completely and don't depend on your own understanding. Sabi niya rito, verse 6, when every step you take, think about what He wants and He will help you go the right way. Amen? So, maliwanag po, sabi rito na let us give our trust completely, hindi po half-half. But complete, whole po siya na ibigay natin ang ating pagka-trust o paniniwala sa ating buhay na Panginoon because our God is buhay. Amen? And let us not depend on yung kahit po magaling tayo or valedictorian tayo or with honor tayo nung tayo ay nag-aaral. But let us not depend on that. Amen? Kasi mas magaling pa ang ating Panginoon. Yung nagagawa natin, yung ginagawa ng ating Panginoon, hindi po natin magawa. So, huwag po natin ituon yung ating paniniwala sa ating sarili, sa ating kagalingan. Bagkus, let us humbly and give our trust to our living God. Amen? Para siya po ang magkumplito. Amen? Sa ating araw-araw na paglalakad sa Kanya. Amen? Dahil po, hindi po natin yung kagayang sinabi ko kanina, hindi natin magawa ang ginagawa ng Panginoon natin. Amen? So, let's just continue to trust Him every day po. Amen? And let us depend, kasi siya po ang magtuturo sa atin kung paano tayo lumakad araw-araw, kung paano natin gawin ang ating daily works, kung paano natin harapin yung ating mga problema or yung mga nangyayari sa atin sa araw-araw. Amen? Dahil meron po, let us accept na meron hangganan yung ating kakayanan ba? Amen? Ganun po ang dahil ang Panginoon ay He is every, siya po ay, Tagalog yun, nakalimutan ko. Yung siya po is, magagawa niya lahat para po sa atin. Amen? At tayo po is, yes, mayroon din tayong magawa, pero yung may hangganan siya. Amen? But ang ating Panginoon, magagawa niya lahat para tayo ay mabuhay, a victorious Christian. Amen? Sa araw-araw. Amen? Yun po ang makukuha natin dito sa Proverbs na ito para po yung sabi ko kanina, para lagi po tayo victorious sa araw-araw. Dahil sa araw-araw natin pamumuhay, hindi po natin masabi na wala tayong problema. Kasi may question ba kung wala tayong problema? Amen?
ang kaanuhan lang natin nung nakilala natin ang Panginoon, if we have problems, we have somebody to call upon. We have somebody to run. Amen? Compare noon na hindi pa tayo nanampalataya is kung saan-saan tayo tumatakbo, kung saan-saan natin sinasabi ba yung ating mga problema. Amen? So, let us depend on our God. Let us give our trust completely to Him as our God. Amen? So, yun po ang makukuha natin dito sa Proverbs 3 verse 5 for us Christian to be victorious in our daily walk to Him. Amen? So, yun po ang aral na natin dito sa let the Holy Spirit kasi kung wala naman ang Panginoon, yung Espiritu niya ang nasa sa atin na siyang mag-guide, magpaalala po sa atin. Ang example ko rito ibigay is si Abraham. Noong sinabi ng ating Diyos na pumunta ka doon at meron akong iinagda, sabi niya doon kay Abraham. Pero si Abraham nag-obey siya. Binigay niya ang obedience na pumunta without knowing kung saan ang destination niya. But he gave her trust to our living God. I mean, pumunta siya na yung pinramis ng Panginoon na nag-obey siya and nag-trust. Sabi kong nag-trust kahit hindi niya ba nakita na kung saan lugar, kung maganda ba yung lugar na pinagsisendan ng Panginoon, tapos nag-trust siya, nag-obey. Amen? So, ganun po dapat ang gawin natin as a Christian. Amen? Para po tayo ay victory sa ating paglakad sa Kanya. Amen? So, ganun din yung sinabi doon sa Hebrew verse 8 na ganun. Yung kinuha ko doon yung ni Abraham is ang 14 verse niya is doon sa Hebrew 11 verse 8. Ang isa pang example ko rito is si Noah. Si Noah, nung nakita ng Panginoon na makasalanan, maraming kasalanan ang mga tao is nasaktan ba siya? At sinabi sa kanyang sarili na i-destroy niya yung mga tao, yung lahat ng mga ginawa niya. Pagkos nakita niya itong si Noah and he pleased with Noah and his family. At sabi niya doon sa kanyang salita na doon sa Genesis, Noah, sabi niya, gumawa ka ng arko ba yun? Ark, sabi niya. Pero si Noah, nag-ubi kahit hindi niya nakita yung flood. Kung tingnan natin doon basahin natin yung na stories, maganda yung init. Tapos yung pinaggawa ni Noah ng arko is sa mountain. Pero yung sabi ko, nag-ubi pa rin siya kahit hindi niya nakita na may flood. Pero hinarmitan na siya ng ating Panginoon dahil nga sa kagagawan ng mga tao. Amen? So, ganun po ang gawin natin na kahit hindi natin makita, dapat po ibigay natin yung full na pagtitiwala natin sa Panginoon at lumapag tayo ng naaayon sa kagustuhan niya. Amen? Para po maging victorious tayo sa ating paglalakad. Amen? So, ganun po ang example. Si Peter din, isa rin si Peter na kinuha ko ng example dito. Si Peter doon sa Matthew 14:22 verse 33. Punta nga po tayo doon sa Matthew 14. Matthew. Basahin nga natin, isa-isahin natin. Matthew 14, verse 22, sabi niya dito, then Jesus made the followers get into the boat
He told them to go to the other side of the lake. He said he would come later. He stayed there to tell everyone they could go home. 23, sabi niya, after Jesus said goodbye to the people, he went up into the hills by himself to pray. It was late and he was there alone. 24. By this time, the boat was already long way from shore, since the wind was blowing against it. The boat was having trouble because of the waves. 25. Between 3 and 6 o'clock in the morning, Jesus' followers were still in the boat. Jesus came to them. He was walking on the water. 26. When they saw him walking on the water, it scared him. It's a ghost, he said, screaming in fear. 27, sabi niya, but Jesus quickly spoke to them. He said, don't worry, it's me. Don't be afraid. 28. Peter said, Lord, if that is really you, tell me to come to you on the water. Sabi niya. So, tuloy natin. Water. Jesus said, come, Peter. Then Peter left the boat and walked on the water to Jesus. 30. But while Peter was walking on the water, he saw the wind and the waves. He was afraid and began sinking into the water. He shouted, Lord, save me. Then Jesus called Peter with his hand. He said, your faith is small. Why did you doubt? 32. After Peter and Jesus were in the boat, the wind stopped. 33. The followers in the boat worshiped Jesus and said, you really are the Son of God. So makita natin dito, maliwanag mga kapatid na si Peter is talagang malaki or malalim ang kanyang pananampalataya. Water yun. Pero lumakad po siya. Pero nung kaya dapat ang pananampalataya natin, alisin po natin yung doubt ba? Yung hindi ko kita, hindi ko pati. Ganun, dapat alisin natin po yung tayo ay anak ng Panginoon. At ang Panginoon, siya po ay nasa atin. Amen? So, let us exercise our faith. Amen? Let us take out the doubts in our life as a Christian para po hindi po tayo mawala. Kasi kung tignan natin si Peter, nagawa niyang lumakad on top of the water. Pero nung nakita niya yung malalaking alon, doon na siya yung alon na sinasabi dito is sa atin ngayon is yung araw-araw natin paglakad, yung ating araw-araw natin pamumuhay ba. Hindi po natin maalis yung ang sinasabi ko kasi sa problema sa araw-araw is bitsing ng buhay. Kasi ba yung bitsing is pampasarap ba? Sa atin is yung din po ang pampasarap or magbibigay sa atin ng strength para po tayo is para po tayo ay lumakas. Amen. As a Christian, yung mga dumadating sa atin, that is a life na magbigay po sa atin ng strength po para po tayo lumakas. Ang gawin lang po natin is let us trust unto the Lord. Amen. Yun lang po ang gawin natin kasi kung ibigay natin sa atin, Panginoon, ang lahat sa atin, let us depend on Him. Siya po ang gagawa. Siya po ang mag-way out po sa atin para po makayanan natin o masundan natin o masolve natin ang ating yung mga problema na darating po sa atin. Amen. Huwag po natin itingin. Huwag po natin kung sa problema, huwag po natin damdamin yung mga problema natin. Huwag natin ituon sa problema na yan kasi ang problema na yan siya po ang
maglilihis po sa atin sa panginilbihan sa ating Panginoon. Amen. So, let us try to keep our trust to our living God and depend on Him. Amen. So, yun po ang ating makukuha natin na aral dito kay Peter na maganda po ang aral na makikita natin dito sa kay Peter. Amen. But let us take out the doubts. Kasi yung sanabi ko kanina, ang mga doubts ay siya po ang maglilihis para po tayo ay mawala. Amen. Maging mawala o mawala sa ating paglalakad. Amen. Bagkus let us look to Jesus. Amen. Na siya po ang mag-guide sa atin. Amen. So yun po ang ating makukuha dito tayo sa walking by faith na ito. Ang pangalawa po na gawin natin para po tayo maging victorious as a Christian is yung mag-abide po sa ating Panginoon, abiding in the Lord. Amen? So ito po is makikita natin dito abiding in the Lord daily or connection. Amen? So ang makikita natin dito is doon sa tingnan na muna natin dito sa John chapter 15 verse 4. Sabi niya rito, stay, join to me, sabi niya, and I will stay, join to you. No branches can produce fruit alone. It must stay connected to the vine. It is the same with you. You cannot produce fruit alone. You must stay joined to me. Verse 5. I am the vine, and you are the branches. If you stay joined to me, and I to you, you will produce plenty fruit. But separate from me, you won't be able to do anything. So maniwala na po mga kapatid na dapat po is nakakonect tayo sa ating Panginoon ba? Kung isang dito is yung sanga, ay sanga. Yung puno, di ba kung nabali. Kung ang branch is nabali, simple mamamatay. So kagaya rin po sa atin, kung hindi po tayo mag-stay sa ating Panginoon, anong mangyayari po sa atin? Magiging dry po tayo. Amen? Ang gawin po natin para po nakakunik lagi tayo is dapat marami ng solusyon ngayon. Yung mga pakikinig sa mga online. Amen? Marami na tayong pwedeng gamitin para po tayo ay nalang to ba? Amen? As a Christian, hindi po tayo mag-try. Amen? And ang gawin po natin is yung pagbabasa, yung sabi ko pakikinig sa online, sa mga salita ng ating Panginoon, sa pamagitan ng ating pakikiusap sa ating Panginoon, our prayers daily. Hindi po, kasi kung hindi naman, kung natulog tayo, hindi tayo nanalangin, bumangon tayo, hindi tayo nanalangin, yung ating maghapon is hindi maganda. Amen? So let us continue to connect to our Lord, let us pray always to our living God. Amen. Let us, siya po ang pwede nating pagsumbungan o pagsabihan. I mean, let us learn yung makiusap sa ating Panginoon sa araw-araw po, sa ating pag tayo magtrabaho, dapat is nanalangin na tayo. Amen. Sa our free time. Kasi as ako niyan, kagaya ko noon na pag kumain lang, meron akong oras. Pero ngayon na medyo na yung mga ko is meron tayong time na magbasa ng ating sa Word of God para po tayo is mapalakas o mag-remind. Amen. So gamitin natin yung mga oras natin para po kung meron po tayong madagdagan yung ating kaalaman. Amen. Sa ating paglakad, kung paano tayo lumakad na focus sa ating Panginoon. Amen. Sa pakikinig, meron tayong everyday na online. Amen. Na makinig po tayo para po tayo mapaalalahanan or madiligan kung sa
Ang example dito is abiding is yung para po tayo laging green. Is yung example na sabi ko kanina is halaman kung hindi mo diligan yun, mamamatay. Amen? Kung unti-unti na siya po ay mamamatay kung hindi natin diligan. As well for us Christian, kung hindi po natin gawin yung sinasabi ng salita ng Panginoon, kung hindi tayo marunong manalangin, hindi tamad tayong magbasa, tamad tayong makinig, ay talagang mamamatay po tayo as Kristiyano. Madali tayong ma-sway sa ating paglalakad. May kundi lang na problema is na tayo, nawawala tayo, nakakalimot tayo. Kaya let us learn to exercise, to talk to our living God early in the morning, sa pagtulog, sa lahat ng dapat aralin po natin na tumawag sa Kanya. Amen. Magbasa sa Kanyang salita para po yung ating kunting kaalaman sa Kanya is madagdagan lagi. Amen. Daily po sabi niya doon sa Kanyang salita para po tayo ay nakakunik lagi. Amen. So, yun po ang natin dito sa yung pagbabasa, yung pananalangin, sa pakikinig ng mga online, kasi nga yung sabi ko kanina, halos marami na tayong pagpupuhanan para po tayo mas ma-remind, mapalakas as a Kristiyano. Amen? Kasi yung sabi niya rito sa Psalms na Salmo 119 na ang kanyang salita is punta nga muna tayo doon, basahin po natin sa Salmo 119 verse 105. Sabi niya doon sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. So maliwanag po na kahit hindi po natin yung dictionary is maliwanag po na ang salita ng Panginoon, siya po ang ilawan para hindi po tayo madaling madapa o masway sa ating paglalakad sa ating Panginoon. Amen? So, let us learn how to read our Bible para po mapaalalahanan tayo at makita natin at maidirect po tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? So, yun po ang aral na makuha natin dito sa Salmo. Huwag natin kaligtaan na magbasa. Amen? Makinig. Amen? Para po tayo is laging napapalakas. Amen? Laging nabibigyan. Amen po. Amen. So, yun po ang natin para po lagi tayong nakakunik sa ating buhay na Panginoon. Ganun din po sa Lamentation. Lamentation chapter 3 verse 25, the Lord is good to those who hope is in Him, to the one who seek Him. So, dapat po yung talagang napakabuti ang ating Panginoon kung lagi natin ginagawa yung kagustuhan ng ating Panginoon na hanapin siya lagi, pakinggan siya natin lagi para po siya po ang pagdalig sa ating hilig po. Hanapin po natin yung ating Panginoon para maging victorious pa tayo sa ating araw-araw. Hindi po pwedeng yung sabi ko kanina, hindi po pwedeng maglingkod tayo o gawin natin yung kanyang kagustuhan. Ngayon po year ng 2026 is 2027 is ginawa natin yung ating gusto. Amen. Pagkos sabi niya rito, daily, araw-araw po yung sabi ng ating Panginoon para maging victorious po tayo sa ating paglakad sa Christian. Amen. So, yun po ang magandang gawin po para po natin ma-please na ang ating Panginoon. Example, yung mga tatay natin. Kung nasukir tayo,
eh siyempre hindi sila ano ba eh? Kung meron tayong hinihingi, hindi nila ibibigay, ganun din ang ating Panginoon. Kung hindi natin ginagawa o hindi natin ginagawa ang kagustuhan niya, eh pag mag-pray tayo, sabi natin, Lord, ganito nga po ang gusto ko. Pero yung prayers natin is kung saan naaantala ba? Hindi nakakarating sa Kanya dahil sa kagagawan natin. Kaya dapat po gawin natin yung Kanyang kagustuhan. Let us seek Him continually in our day after day life. And wag lang po yung seek, gawin po natin yung mga binabasa natin, i-apply natin para po para makita sa ating araw-araw na pamumuhay. Amen? And our service to Him is victorious. Amen? So yun po ang makuha natin na aral dito kay Lamentation dahil talaga po napakabuti ang ating Panginoon. Amen? Mag-intik lang po yan. Ganun din sa physically, sa ating mga amo. Kung nasukir tayo sa amo, hindi tayo nakikinig kung sabi niya ay kung yan, gawin mo ito. Sabi niya, iba naman ang ginagawa mo, ay simple pagdating, ay mainit ang kanyang ulo. Amen? So huwag po natin gawin yun. Let us obey. Amen? Kasi ang mga amo natin, pinili rin yan ng ating Panginoon. Amen? Para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen? So, let us learn to humble ourselves and do our responsibility as daughters na Kanyang tinawag. Amen? Para po hindi po tayo maiaw-awan sa ating paninilihan. Amen po? So, ganoon ang gawin natin. Abide in Christ daily. Amen? So, let us continue to commit through our prayers, yung ating reading, yung ating pakikinig sa online kasi marami na ngayon na pwede tayong pumunta at makinig. Amen? Pero tingnan po natin yung kung saan tayo makikinig. Amen? So, ganun po ang gawin po natin para po maging victorious po tayo sa araw-araw. Kasi kung gawin natin ito, kung sabi ko kanina, yung Kanyang salita ay siya po mag-guide sa atin. Amen? Siya po magpuro, mag-remind sa ating araw-araw. As well, yung sabi ko kanina, let us also learn how to love others. Example dito is si ating Panginoon. Amen? Na tignan natin yung Kanyang ministry kung saan. Kung saan siya pumunta, is sinishare niya yung salita ng Kanyang Ama. Kung saan po ba? Amen? So, ganun po ang gawin po natin kahit po kunti lang yung ating nalalaman. If we have that willingness, willingness na mag-share, kahit kunti lang yung sa akin yung aking memorize lang yung sabi ko, ngayon pa lang is meron na akong pero yun lang alam ko, paano kaya ako punta ng Agrice, wala naman akong alam ko lang is John 3:16 is nairanangay na December. Sabi ko, ano kaya isi-share ko sa Abra? Mga pamangkin ko na pupuntahan ko, Christmas, sabi ko, yung John 3:16 lang naman ang alam ko. So yun lang ang isi-share ko. Kung meron tayong desire, meron tayong willingness na i-share yung nasa atin is alam ko po na magagalak ang ating Panginoon at i-multiply niya yan, dadagdagan niya. Amen? Kung tayo po may willingness. Amen? So, let us learn how to love others yung kanyang ginagawa ng ating Panginoon. Amen? So, yun po ang makukuha natin dito. Loving others. Ang saan ko kinuha yun is doon sa John 15. John 15, verse 4 to 5, nasabi niya, remain in me, and I will remain in you. No branches can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5, please. I am the vine, you are the branches. If a man remain in me, I in him, he will
bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, maliwanag mga kapatid na pag inaano natin yung ating sarili sa ating buhay na Panginoon is wala po tayong magagawa. So, talaga kung kailangan na mag-remain po tayo, mag-abide tayo, mag-stay tayo sa ating Panginoon para yung kagustuhan niya is magawa natin. Amen? So, let us learn to mag-abide sa Kanya, mag-stay sa Kanya. Amen? Para kung meron po tayong plano, meron tayong gagawin, is alam po na siya ang magturo sa atin para po ma-victorious yung ating gagawin. Hindi po. So, let us yung ating pag-evangelize. Amen? Alam po na mahirap gawin yun. But I believe na kung tayo po ay mag-remain sa Kanya and let us desire na gawin yung kagustuhan ng Panginoon, alam po na hindi po niya tayo iiwan. Hindi po. Yung kagaya ng yung sabi ko kanina, isang puno kung nabali yung sanga, siyempre yung sanga mamamatay kung nabali. Amen? So, huwag po natin balihin yung ating sarili. But goes, let us remain, let us stay in our God. Amen? Para po yung mga araw-araw natin na gagawin is maging victorious. Amen po? Maging mabunga. Amen? So, yun po ang makukuha natin dito sa John 15, verse 4 until 5 na dapat po is mag-remain po tayo sa ating buhay na Panginoon. Amen? So, yun po ang and let us continue yung sabi ko na let us learn how to love others daily. Amen? So, ang pangatlo po is pangatlo para po tayo ay maging victorious na anak ng Panginoon is let us trust and surrender to Him daily, yielding ourselves and desire to Christ. So, yun po ang dapat po yung meron, hindi po tayo magdadoubt na kagaya ni Peter. Amen? So, tingnan po natin dito sa Romans 12 verse 1 na sabi niya na therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God, is your spiritual act of worship. So, mga kapatid, talaga kung maliwanag na tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon, let us learn to give our life, our bodies as a living sacrifice to our living God, or give every part of our beings or every part of our life, even our worries, ibigay, hindi po natin, huwag po natin sarilihin ba? Let us share to our living God, para po siya po ang magturo sa atin kung paano natin harapin yung ating araw-araw, yung mga problema natin is huwag po natin ilagay sa ating ulo. Mamaya bubuntak ang ating mga isipan o yung mga ulo natin. Amen? But first, let us give to our living God at siya na po ang bahala. Amen? Kasi nga, sabi ko kanina, mayroon po tayong limitasyon. Amen? So, ibigay natin sa ating Panginoon ano man yan na nasa puso natin, nasa isipan natin, is let us learn to give to our living God. Amen? As a Christian, as a daughters and sons of God, let us learn to believe in our living God. Let us give our trust. Amen? Let us depend on Him. Amen? Yung sabi ko kanina, meron po tayong limitasyon. Because if we trust in the Lord, depend on Him, alam ko po na 100% siya po ang gagawa at magdadalhin po sa atin sa araw-araw para, yung sabi ko kanina, para maging successful or victorious Christian po tayo. Amen? So, let us give and surrender our everything. Huwag po yung half-half na ibubulsa mo yung half, ibibigay mo yung half sa ating Panginoon. Paano susulbarin ng Panginoon yung ating mga problema o ating mga bigatin? Bigatin ba yun? Siguro. So, yun po ang sabi ng ating Panginoon, and let Him do everything as we trust and surrender to Him. Amen? So, yun po ang sabi ng ating Panginoon.
example po si Jesus Christ na doon sa Luke, punta nga tayo sa Luke 22 verse 44, yun po ang example po na kahit yung ating Panginoon Jesus is nag-trust siya, nanalangin niya siya. Pero sabi niya doon sa dito sa Luke, na let thy will be done. So ganun din sana rin po ang gawin natin. Amen? So basahin muna natin sa Luke chapter 22 verse 44, sabi niya, sabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. So maliwanag po, Panginoon pa yan. So how much more po sa atin? Amen? So yan po ang tingnan natin na kahit ang Panginoon is binigay niya lahat sa kanyang Ama. So as well for us, daughters of our God, let us learn as well to depend on our God. Amen? Kung tignan po natin yung sa Panginoon is nanalangin, so ganun din po ang gawin natin. Amen? Huwag po natin hakap yung sinabi po kanina, let us depend on Him completely. Let us give our trust to Him completely po. Amen? Dahil kung tignan natin is Panginoon yan is nag-trust pa sa kanyang Ama. Amen? So, ganun din po ang gawin natin. Amen? Huwag po tayo magtago sa ating Panginoon. But po, so let us continue to give and give completely to our living God. Amen? Our trust. Huwag po tayo mag-doubt. Amen? Let us stay on Him continually. Amen? Para po maging, yung sabi ko kanina, victorious po tayo. Amen? So, dito rin po sa si Mary. Basahin na muna natin dito sa Luke verse 1, chapter 38 po. Sabi niya, I am the Lord's servant. Mary answered, may it be me as you have said. Then the angel left her. So, ito po yung kwento ng yung pagbubuntis pa niya, hindi pa siya kasal. Pero nangusap yung angels ng Panginoon sa kanya. Pero sabi niya dito, sinugal niya yung sinugal ba niya yung kanyang reputasyon, yung kanyang future. Amen, binigay po niya sa ating Panginoon na sabi niya, may it be to me as you have said. Amen. So, kung tignan po natin kung tayo, ang doon is wala ka pang asawa, is magbubuntis ka na. Amen. Di ba? Nakakahiya yun. Pero, yung sinabi ko kanina, binigay niya, nag-obey siya nung nangusap ang angel sa kanya. Amen. So, tingnan natin is yung sabi ko kanina, binigay niya ang kanyang sarili, binigay niya ang reputasyon, hindi na niya inisip kung ano ang sasabihin ng surroundings niya, yung mga tao, yung mga parents. Pag gusto, nag-obey na siya, nag-obey siya, nasabi niya, may it be to me as you have said. Amen. So, ganun po ang gawin natin. Dapat po is naka 100% na willing po tayo na magpagamit, na ibigay yung ating buhay sa ating Panginoon para po yung mga servisyo natin is victoriously. Yung ating gagawin is successfully. Amen. Sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ganun po. Ang pangatlong example ko rito is si Job. Nung kinuha lahat ng Panginoon sa kanya is talagang hindi siya kung mayaman ka is kinuha lahat pati anak is siyempre ini adalah tanga andyan yung masakit ba sa atin, pero kung tignan natin, basahin natin yung istorya ng Job is talagang napakaganda, very humbling by suna. Amen. Tignan natin, sabi niya dito sa Job 1:21, he said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart.
The Lord give, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen? Tingnan natin, is kinuha ng Lord yung kayamanan, yung mga animals, lahat-lahat, pati yung mga anak, kinuha. Pero andyan pa rin na, kung tingnan natin, is na very yung kalooban niya. Ang sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Amen? So, sana po, matularan natin yung kahit po kaunti-kaunti. Amen? Kasi nga, kung ganyan, halos nagkasunod-sunod na naranasan ko yan noong 19 yata yun sa aking dalawang anak. Yung last na ko, nagbibiyahe ako, nasa bus ako, sabi ko, Lord, sabi ko na umiiyak sa bus. Sabi ko, Lord, ano bang kasalanan ko sa iyo? Ako na lang kaya ang gawin mo, sabi ko sa ating Panginoon, dahil pinasok ang anak kong puso sa operating room ng alas 2 yata yun. Alas 2 is tumawag ako sa aking pamangkin. Ay, kamusta na ni Sunny? Sabi ko sa aking pamangkin. Ang paimot na rin mo, sabi ng aking pamangkin. Tapos nung ano ba yun? Mga parang halos 24 hours, hindi pa lumalabas yung aking anak sa operating room at ganun ang question ko sa aking Panginoon. Nasabi ko, Lord, ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Ako na lang kaya ang Panginoon, Lord. Sabi ko sa aking Panginoon. At praise the Lord, nung umuwi ako is nakalabas na yung ano ko at ganun. Pero meron tayong brothers noon na Chinese na sabi niya sa akin nang bumiyahe ako na, ay, Sister Pasita, sabi niya sa akin, pag umuwi ka, pag naharap mo yung mga anak, huwag kang manahimik ka na lang, sabi niya sa akin noon, si Brother Hong. Si Brother Hong, sabi niya, pag mo yung bunganga mo, talagang hindi kayo magkakasundo ng mga anak mo, sabi niya sa akin. So, praise the Lord, dahil kahit paano is meron tayong Panginoon na ginagamit ang bawat isa para po mapangalahanan ang bawat isa po sa atin. Amen? So, let us learn to love others, to call one another. Amen? So, para po magawa natin ng ating kagustuhan ng ating Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng bawat isa po sa atin. So, example ko dito, si Joe, kung tignan po natin is ng puso ni Joe, maganda ba? Kahit nagkasunod-sunod yung kanyang problema is ganun pa ang sinabi niya, magagawa ba natin yun? Amen? So, let us learn how to abide in our Lord. Let us learn how to trust in Him. Amen? Kasi yung sabi ko kanina, dapat is at susunod nga yung trust, amen, our living God and our faith. Amen? Dahil po, kung nawala yung isa, paano mag-work yung trusting? Paano kung nagkahiwalay sila? Kaya dapat po andyan yung faith at andyan yung trust in our living God. Amen po? So, yun po ang example ko rito sa meron pa akong example na isa in abiding and connecting to our Lord. Si Esther. Esther 4 verse 16. Esther. Tingnan natin is sabi niya rito. Esther chapter 4 verse 16, sabi niya rito, iraman na, i-ano nga natin yung 15 para mas maganda. Ayun. Go! Anong 15? Hindi ako nalamasay. Yung tignan natin is Esther surrender her safety.
for the people. Amen? So, yun po ang ginawa niya. Nasabi niya rito, if I perish, I perish. Talagang sinakripisyo niya yung sarili niya para sa mga tao. Amen? So, basahin muna natin. Sabi niya rito sa Esther chapter 4 verse 16, go gather all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Tignan natin yung talagang nagsakripisyo itong si Esther para po sa mga tao. Amen. So, ganun din po sana tayong mga Kristiyano. Amen. Let us learn na ipakita natin yung ating pagmamahal sa ating surroundings. Amen. Huwag po natin itingin sa ating sarili lang. Amen. Because let us learn how to see our surroundings. Amen. Sa ating ngayon is dapat po let us have that heart how to evangelize, how to share the love that is in us. Amen. Mahirap nga dahil kung dyan lang sa worldwide is lahat yata ng is nagmamadali sila. Meron silang gagawin, meron silang pupuntahan. Amen. Kaya busy sila. Kaya let us learn to give our time to our God. Amen. Especially for us na sabi ko na tinawag ng ating Panginoon na kanyang mga anak. So let us learn to share our time kahit kung ilang po. Amen. So na natin na napaka-delikado yung pumunta sa hari na hindi ka naman pinapatawag, pero kung si Esther talagang sinakripisyo niya. Sinabihan niya yung mga katulad niyang mga Jews. Ano ba yun? Ano ba yun? Pinaano niya ba? Yung ginather niya, sinabihan niya yung kanyang mga tao surrounding her. Amen. Na sila po ay gumawa ng isang bagay, yung fasting. Para po yung kanilang gagawin is will be victorious. So, ganun din sana po tayo na kung ano po ang gawin natin is let us learn to go to our living God. Ibigay po natin, huwag po natin gawin muna bago natin ibigay o sabihan. Pagkus, sabihin muna natin, yes, isabi muna natin bago natin gawin. Amen? Kasi sa atin ngayon is we have our pastors. Yes, pastors, marami po tayong pastors dito na pwede nating sabihin sa kanila, mag-advise sa kanila, pero wag naman yung mag-advise na hindi mo naman gagawin, or may nagdadaw ka pa. Amen? Because let us learn to depend on our higher ups, our pastors. Amen? Let us learn. Huwag po natin kung kanino tayo mag-advise. Amen? So, ganun po, tingnan po natin itong si Esther. Kung pasahin natin yung kung na ano is talagang delikado po ang pumunta sa hari, pero ginawa niya. Nasabi niya, if I perish, I perish. Amen? Let us learn to, huwag po natin itingin sa sarili lang natin. Pagpus, itingin naman natin sa surroundings natin. Amen? Sa atin ngayon, marami po hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Let us learn how to stretch our hands. Amen? Our time. So yun po ang example ko rito sa trust and surrender to our living God for us to be successful in our service to our God. Amen. So pang-apat po yung para po maging victorious or successful po tayo is resisting temptation. Amen. Yung talagang kailangan po ito para yung sabi ko kanina is maging successful po tayo. Amen. Dapat marunong tayong mag-control sa ating sarili. Mag-control kung ano man yung mga, ang ano rito is yung mga, kung namasyal tayo, ako nung bago-bago ako rito is, kung kinig mo yung yung tiles mo, talagang money. Pera, yung rito, temptation na talagang madaling yung kahit sinisipalit mo yung tiles mo, kung namasyal ka, maraming
Sabi mo sa bulsa mo, ay, bulsa, pululot pa yung magsika ng tights. Ingatan mo, ginastos mo na yung tights mo. Talaga kung ano, dapat kung marunong tayong mag-control sa ating sarili. Amen? Para po hindi po tayo mawala o hindi po tayo magkasala na ikagagalit ng ating Panginoon. Amen? Let us learn how to resist the temptation of God. Huwag po natin, Jenny, makikita mo lang naman, alam mo nang hindi maganda, hindi maano sa servisyo mo sa ating Panginoon, ginagawa mo pa, nagrarason ka pa sa iyong sarili na ngayon lang. Kahit ngayon lang is kasalanan pa rin yan. So, aralin natin na i-control yung ating sarili. Amen. Huwag po natin sabihin na kasalanan, lumayo ka sa akin. Kasi hindi naman lalayo yan kung ikaw mismo ay nag-ano. Kasi yung isipan po lang po natin is nagkakasala po tayo. Amen. Kung maghihil tayo sa inaarasas ng mga kabuso is talagang mawawala po tayo. Amen. Let us learn how to resist the temptation of this world. Amen. So, punta po tayo dito sa sa Matthew 4 verse 1 hanggang 10 po. Basahin na po natin para po maliwanag. Sabi niya, "Then Jesus was led by the Spirit into the desert to tempted by the devil." Verse 2 is, "After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry." Verse 3, "The tempter came to him and said, 'If you are the Son of God, tell this stone to become bread.'" Verse 4 is, "Jesus answered, 'It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.'" Verse 5, "Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple." 6 is, "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Verse 7 please. Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." 8. Again, the devil took him to the very high mountains and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. 9 to 10. 9. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." And Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him alone." Amen. So maliwanag po mga kapatid na kahit yung ating Panginoon, si Kristo is na-tenden ng nung nag-fast siya ng 40 days and 40 nights. Amen. Na siguro gutom na gutom. Kaya sinamantala ng ating ng kaaway na sabi niya, if you are, sabi niya, pag yung stone ba, na siguro nakita niya na gutom siya. At ganoon ang sinabi ng kaaway sa kanya. Amen, yung mga kayamanan, huwag po natin yung ating paninilbihan, huwag po natin tutuon sa kayamanan dito sa mundo kasi hindi man natin madadala yung kayamanan na ating pinaghihirapan. Amen, bagkus, let us learn how to ituon natin yung ating gawain sa ating Panginoon. Amen po. Dahil yung sabi ko kanina, hindi man natin madadala kahit 5 nga. Hindi po natin madala yan sa ating parurungan kahit sa impyerno. Hindi po natin madala yung mga kayamanan na ating pinaghihirapan. So, yun po ang example na let us learn how to resist. Amen. Kaya yung sabi ko kanina, dapat matuto tayong mag-study, mag-aral sa kanyang salita para po meron din tayong gagamitin. Kasi kung tignan natin dito is ang ginamit din ng Panginoon na pinag-resist sa mga
kagagawan ng demonyo is yung kanyang salita. Amen. Dapat marunong tayo mag-aral, marunong tayo mag-memorize ng kanyang salita para meron tayong gamitin kasi tignan natin na yung salita niya ginamit ay is written, sabi niya doon. Amen. Kaya dapat po is meron tayong memory verse na lagi sinasabi ng ating mga pastor. Let us learn how to give time to read His words. Amen. And apply it our day after day life. Minsan is tama tayo. Ako rin is ito sa akin na kasi mahilig akong mahilig akong hindi ko masasabihin, baka mamaya kukupyahin pa ninyo. Kaya sa akin na lang yun. But yung sabi ko kanina, let us learn how to resist temptation in our day after day. Amen. Let us learn how to give our time. Kung hindi importante, huwag po natin gagawin. Amen. So, yun po ang gawin po natin. Let us learn how to read His words. Let us learn how to pray to Him. Let us learn how to depend continually unto Him. Amen. And let us also learn how to memorize His words para po sa hindi po natin alam. Baka mamaya yung yung sinasabi ng ating mga pastura, baka mamaya wala na yung Bible na pagbabasahan natin. Amen. So let us learn how to store His words in our mind. Amen. Para po meron tayong magamit. Amen. Pagdating ng mga araw. Amen. And let us huwag ko lang natin basahin. Amen. But also let us learn as well to do, apply. Amen. Let us obey na yung mga ating binabasa, yung ating mga pinakikinggan. Amen. So, tingnan natin yung mga himayatang temptation yun ng ating Panginoon. Pero ang lagi niyang ginagamit is, it is written, yung kanyang salita rin ang ginagamit niya para po ma-resist niya, ma-purge niya yung kagagawan ng demonyo. Amen. So, as Christian, yun po ang gawin po natin para, yung sabi ko kanina, para may victorious po tayo. Amen. Tingnan nga rin po natin yung dito sa Ephesians 6 verse 17 hanggang po sa 17. Ephesians 6. Magmula doon sa 11. Sabi niya, put the full armor of God. Put on the full armor of God. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Verse 12 is, for our struggles is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. 13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of Jesus. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. So, dapat po as believers, we must use God's spiritual strength and truth and faith. And yung sabi ko, dapat po andyan natin magpanalangin. Kasi kung yung sabi ko kanina, kung hindi tayo marunong manalangin, kung takot tayong manalangin,
paano tayo maging victorious? Kasi yung prayers natin, yung kanyang salita, yung mga pakikinig natin is all of that is our protection as a Christian, as believers. Amen? So, kaya dapat po, ibigay natin ititli at magtiwala po tayo sa strength ng ating Panginoon, yung kanyang mga ginagawa sa ating araw-araw na pamumuhay po. Amen? For us to resist the temptation, yung kagaya ng ginawa ng ating Panginoon, yung mga deception kasi as tayo Christian dito pa sa lupa, is meron at merong temptation, meron at merong yung deception ba? Amen, sa ating mga surroundings. Amen, and our spiritual, yung kagayang sinabi dyan, hindi naman tao yung ating mga kaaway, pero spiritual forces, yung espiritu. Amen, yung ating hindi man natin nakikita para kung nakikita siguro natin, pwede natin awayin o atakin. Hindi naman natin nakikita, kaya dapat po is meron tayong panalangin araw-araw, meron tayong salita ng Panginoon. Amen po. Meron tayong fellowship para po mapapalakas tayong lahat. Amen. So, kung tularan natin si Esther na hindi lang niya tinignan yung kanyang sarili, tapos itiningin niya, itinuon niya sa kanyang mga tao. Amen. So, yun po ang dapat tularan natin para po yung marsis natin yung ating kaawan. Amen. Basta, kung yung sabi ko kanina, habang nandito po tayo, maraming po tayong deception, maraming pang temptation, maraming mga problema. Amen. Pero kung maano tayong manalangin, nagagot tayong mga kararat, maano tayong magbasa at makinig, mag-fellowship is alam ko po na tayo lahat ay nakapalakas na re-remind. Amen po, para po sa ating araw-araw is maging victorious po tayo. Amen. So yan po ang natin, example natin, yung mga verse natin, at doon po sa James 4, James chapter 4 verse 7, ang ating pong pagsasubmit at pagsasubmit sa ating sarili. Amen. Sabi niya, submit yourself then to God. This is the devil and he will flee from you. Amen. So dapat po is marunong tayong mag-submit sa dito, sa lupa is andyan yung mga pastors natin. Let us learn how to submit. Ano man yan na nasa atin is let us learn to give them to us the advice kung paano tayo para maano natin yung problema. Ma-resist natin yung ating kaaway, makuha natin yung advice nila para po hindi po tayo mawala. Amen. So, for us to resist and to para maano natin yung hindi maganda na mangyari po sa atin. Amen. So, let us learn how to submit ourselves to our God and to our higher ups. Kasi yung higher ups natin, I believe na pinili po sila ng ating Panginoon para magabayan po tayo. Amen. So, yun po ang natin sa makuha natin sa James para ma-afford yung mga trabaho ng kaaway sa atin. Punta naman tayo kay Peter, chapter 5, verse 8 to 9. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sabi niya rin, verse 9, please. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. So, maliwanag po mga kapatid, yung mga pangyayari sa araw-araw is pareho lang na pinagdaanan din ng ating mga kapatid noon bago tayo. Okay? So, let us continue to resist and be stand firm. Amen? Yung sabi ko kanina, dapat po is marunong tayo or dapat magagot tayong manalangin or magbasa sa kanyang salita para kung ma-resist natin, magkaroon tayo ng karunungan kung paano tayo mamuhay, kung paano natin i-assist, kung paano natin i-purge yung mga kagagawan ng demonyo. At sabi ko, sabi rito is mag-free sila
lalayas din sila kung makita nila na meron tayong word of God natin gagamitin. Amen? So, maliwanag po mga kapatid na let us be prayerful and watchful as well. Amen? To our day after day life, para yung sabi ko kanina, para makuha natin yung victorious at successfully Christian. Amen? Our daily walk to our daily God. Amen? So, yun lang po ang aking yung sabi ko dapat agagad tayo. Let us have our time to call to our living God, to study His words, and to look as well, to act on it, para po yung kanyang salita is really active in our day after day life. So, yun lang po aking may-share. So, salamat sa pakikinig mga kapatid. So, manalangin muna tayo. Let's all stand up and have our prayers. Hallelujah, Father God. Thank you, Spirit God, for these reminders, of course, for us, your people, to have that victorious life, Lord God, in this world. Thank you, God, for your words, Lord God, that we learn. Lord, we just continue, God, to see, Lord God, these words of yours, Lord God, in our heart, that, Lord, we have something, God, to use, Lord God, as we walk, God, and wait for your second coming. Thank you. Thank you, hallelujah, God, for your love, Lord God. This is all we ask in Jesus' name. Amen.